Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. 2 oras na naghintay ang minority bloc sa Senate floor para sana sa gagawing sesyon kahapon. Pero wala ni anino na majority bloc ang dumating. Sa pahayag ng 11 miyembro ng minority bloc na ipinost sa Facebook page ni Senator Risa Hontiveros, sinabi ng grupo na hindi kalayaan ng Senado kundi pag-iwan sa tungkulin ang hindi pagsipot ng majority senators. Unang hinimok ni Cayetano ang minority bloc na ipagtanggol ang kalayaan ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon naman sa minority bloc, hindi makatuwira na sumuway sa rule of law at umiwas sa public accountability. Isang legal na proseso ang pag-aresto kay Estrada na hindi makokontrol ni numan. Ayon pa sa minority bloc, hindi man lang sila inabisuhan na walang intensyong magdaos ng sesyon. Anila, tuloy lang ang trabaho at anuman ang naisipahayag ng mga mambabatas dapat gawin sa Senate floor at hindi sa pagpapatigil ng sesyon. Inilunsad ng isang independent watchdog group at civil society network ang Bantay Senado na tututok sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa detalye, alamin natin mula kay JM Pineda. Na pwede pala to, which in fact hindi... Inilunsad ng Team Pilipinas at ng De La Salle Philippines ang Bantay Senado bilang paghahanda sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binubuo ang non-partisan monitoring group ng mga estudyante, abogado, teacher, political expert at mga normal na Pilipino. Target nilang i-monitor at tignan kung ano ang magiging proseso ng impeachment trial o paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Professor Clive Arguelles, dapat maging patas at naaayon sa batas ang mga gagawing hakbang ng senator judges. Dagdag pa dyan ang pagiging bukas ng Senado sa mga ebidensyang mailalatag ng prosecution at defense panel. Inaasahan namin yung una po namin ilalabas na scorecard ay yung kung may mga nakikita na po ba kaming senator judges na may bias ngayon pa lang o pinipre-judge po nila yung paglilitis. So yan po, nag-document na po kami kung meron bang mga statements, yung mga senator judges na tingin namin ay nagpapakita na ngayon pa lang ay may bias na po sila. Mahalaga rin daw ang pagbabantay sa panahon ngayon dahil nasa digital age na. Malawak kasi ang pwedeng masakop ng mga disinformation at fake news na pwedeng makaapekto sa maraming Pilipino. Compared po sa mga nagdaang impeachment trial, mukhang ito po yung impeachment trial kung saan malaki yung role ng social media. Kaya inaasahan namin na magkakaroon ng mga fake news, mga disinformation. So gusto sana namin na magkaroon din ng independent na source ng information na maaari pong pagkatiwalaan ng publiko na hindi lamang galing sa Senado, hindi lamang galing po sa mga sangkot dun sa mismong paglilitis. Kabilang rin sa hakbangin ng grupo ay malabanan ang peking detalye na pwedeng maipakalat sa publiko. Dapat daw maintindihan ng mga Pilipino ang mga malalalim na proseso sa paglilitis at hindi sila maloko ng mga nagpapakalat ng fake news. Hindi rin pabor ang Bantay Senado sa mungkahi ng mga mambabatas na makaboto at makadalo online ang mga senador sa gagawing impeachment trial. Nababahala daw kasi ang grupo sa kalidad ng paglilitis kung may iilan na senador na dadalo lang gamit ang video conferencing. Gate nila, mahalaga na nasa loob ng impeachment court ang mga senator judges na kikilatis sa Vice Presidente. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Magbabalik ang Pamilya Cosme, ang paboritong pamilyang Pilipino sa big screen. Star-studded ang kauna-unahang screening ng Home Along the Riles, The Reunion sa The Metropolitan Theater para sa mga taga-Maynila kagabi. Sa pagdating ng ilang original cast ng Home Along the Riles na tumagal ng 11 taon sa telebisyon, muling binuhay na Riles Productions ang sitcom na nagpasaya at naging bahagi ng araw-araw na buhay ng mga pamilyang Pilipino. Dumalo mismo sa premiere night ang mga cast na sina Vandolph Quizon, Claudine Barreto, Nova Villa at ilan pa. Ayon kay Vandolph Quizon, pinili ni Manila Mayor Isko Moreno na ipalabas ang pelikula sa makasaysayang teatro bilang pagbibigay pugay sa King of Comedy na si Dolphy na Tubong Tondo, Maynila. Mapapanood naman nationwide ang Home Along the Riles, The Reunion sa June 17.
At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiborcio. Magandang umaga.